pag-usapan natin itong kung nagtataka kayo bakit ngayong week na ito ay masyadong binabanata nila ngayon si Vice President Inday Sara Duterte, di ba? Nung nakaraang araw, pumutok yung balita patungkol doon sa self-proclaimed bagman na yung si Madriaga. Ngayong araw na ito, kanina lamang, ay yung grupo ng mga dilawan at yung pari na nakakahiya, itong si Flaviano. Ewan ko lang kung tama yung pronunciation ko, pero itong palpak at pasaway na pari, no? Nakakahiya po itong pari na ito. Marami pong nagsasabi na ikinahihiya itong pari na ito sa simbahang Katoliko. Nagtataka tayo bakit banat sila ng banat ngayon ni VP Sara. May plunder case, malversation, kung ano-anong mga akusasyon at kinasuhan pa nila itong si VP Sara. Ngayon, dito sa vlog na ito, i-explain natin bakit ganyan na po ang galawan ng mga dilawan. Ika nga, sabi nila ay huling baraha ng mga dilawan. Kasi itong mga dilawan na ito, nangangarap kasi ito na makabalik sa pwesto ng alam naman natin ang huling pagserbisyo ng mga dilawan ay yung panahon ni Pinoy, di ba? Noong pumalit si former President Duterte in a slide election, landslide yun. Napatunayan ni former President Duterte without even criticizing the dilawan, napapatunayan po at nako-compare ng taong bayan kung sino ang mas magaling. Si Duterte o si Pinoy? O ang mga DDS ba o ang mga dilawan? Di syempre, nagkaroon po ng massive improvement nung panahon po ni former President Duterte. At hindi po yan matanggap-tanggap ng mga dilawan. Kaya ngayon, todo take advantage itong mga dilawan na ito sa away ng mga bangag at sa mga Duterte. Tinitake advantage sila. Halos nga ang mga dilawan at itong mga loyalista ay magsanib puwersa na sila para ipatumba lang itong si VP Sara. Kasi takot sila na mananalo ito sa 2028. Okay? So, ipapakita ko mismo sa inyo itong vlogger na si Alvin and Tourism na inexplain niya ito bakit sobrang takot na sila dito kay VP Sara. Mamaya babasahin ko yan at i-explain ko ng bahagya. Okay? At sa pangalawang ipapakita ko sa inyo ay itong video mismo nitong pari na pasaway, si Flaviano. Na nagsalita na siya, nagpa-press media. Okay? Na sabi ko sa sarili ko, grabe, itong pari na ito hindi na nahiya na nagpakita sa taong bayan. Pari ka, di ba? Kung ikaw pari ka, ang trabaho mo sana ay peace and yung giving wisdom to the Filipino people. Kung paano ka kung paano magturo ka ng tao na paano mapapatawad natin ng isang tao. Kasi if Christian ka, you believe on yung mga wisdom ni Jesus Christ. Dapat sana, Father, kung ano po si Jesus Christ, yun ang itinuturo ninyo. Diba? Si Jesus Christ nga, hindi siya marunong magalit sa kanyang mga kalaban. Pero ikaw, Father, galit na galit ka kay VP Sara, Father. Sa totoo lang. Para kang hindi pare, na sobrang nakakahiya ka. Okay? So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayon. Guys, help me po na i-like at saka i-share itong video na ito, para guys, kakalat ito sa mga taong bayan para malaman kung ano na talaga ang nangyari sa ating bansa. At sa mga first time dito sa aking channel, sa Don Mar TV, paki-subscribe na po. Kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan, okay? Updated pa kayo sa ating mga balita, okay? So, heto, unahin muna natin itong post nitong si Alvin and Tourism, which is, i-explain natin ito in layman's term at gagawa rin ako ng opinion reaction dito sa sinabi ni Alvin and Tourism, okay? Ayan, si VP Sara, sobrang maganda. Sa sobrang kagandahan po ni VP Sara, ang mga kalaban niya ay mas lalong pumapangit. Yan naman ang katotohanan Kaya, wag na ninyong kalabanin si VP Sara kasi mas lalong ma-emphasize ang kapangitan ninyo. 'Di ba? Sobrang ganda kahit anong bato nyo, batikos nyo, sabihin yung Fiona, Shrek, kung anong sasabihin nyo, wala. Hindi yan tatalab kay VP Sara kasi ang maganda ay laging maganda. Sa loob at sa labas, maganda. Yung mga kalaban ni VP Sara, sa loob at sa labas, pangit. Sinong tinutukoy ko? Ayan, tingnan nyo yung first lady natin. Pangit sa loob, pangit pa sa labas. Sabihin nyo na sa akin na ako'y bully. Hindi man tayo manbubuli kung ang tao ay matino.
Pero yung hindi matitino, ay sabihin na yung bully ako kasi binubully nila si VP Sara di ba? Na hindi naman totoo. Ngayon, ito ang sabi ni Alvin and Tourism. The woman to beat in the 2028 presidential election is Vice President Inday Sara Duterte. Wala nang iba. Kasi po, kung makikita mo sa mga mainstream media na mga interviews ng mga political analyst, wala nang ibang sasabihin ng mga political analyst, si VP Sara lamang po ang pinakamalakas. Kaya nga hanggang ngayon, wala pong ni isang nag-mention na kakalaban kay VP Sara. Kahit nga itong si Martin Romualdez ay parang nawala na ng gana na kakalabanin itong si VP Sara. Parang wala nang kalaban si VP Sara sa 2028. Kasi takot sila, nagsasayang lang sila ng pera, nagsasayang lang sila ng enerhiya, matatalo pa rin sila. Kasi saksi sila sa nangyari sa 2022 campaign na 31 million, 32 million, halos ganun. Mas lamang pa nga siya kay BBM, pasalamat itong si BBM na nakipagtandem kay VP Sara. At siya po ay tumubo ng malaki ang kanyang boto, di ba? Kaya ngayon, ang usap-usapan, wala talaga. Sino ba? Si Tulfo? Wala. Kabago-bago lang yung issue na nag-tip siya, inamin niya pa, di ba? Wala na. Kaya nga, sabi ko, kaya pala, na ang daming mga propaganda, itong mga bagman, ito, kakasuhan, yung confidential funds, kahit anong ibabato ninyo, ang pundasyon po ni VP Sara ay ang taong bayan. Ang ginawa niya sa taong bayan. Kung paano niya minahal ang taong bayan, yun yung pundasyon niya. Hindi niyo na pwedeng sisiraan si VP Sara dyan. That is precisely why the demolition job has been underway for a long time. One issue after another, kahit anong pilit, wala silang maidiin. Diba? Paulit-ulit lang yung confidential funds. Yang ginagawa nila ni Shelo Magno at yung palpak na pare na yan, yung nakakahiyang pare na yan, confidential funds pa rin. Wala na silang ibang maibabato Okay? Kaya nga, binatikos itong mga dilawan na si Shelo Magno at itong pare na ito ngayon. Binatikos sila kasi bakit raw inuuna nila yung pagkaso nila kay VP Sara na hindi nyo naman kinasuhan yung mga totoong mga kawatan dyan sa Kongreso. If kayo po ay tunay na may malasakit sa taong bayan sa pagrireklamo ninyo, bakit inuuna pa ninyo itong si VP Sara? Kasi insecure kayo kay VP Sara. Insecure kayo kasi mananalo sa 2028. Ending nito, namumulitika kayo. Kasi galit kayo kay VP Sara. Insecure kasi kayo Itong mga taong ito, itong mga dilawan ito, hindi kayo tumutulong sa bansa natin, kundi nagpapagulo lang kayo sa bansa natin. Aminin na natin ang totoo. Huwag na tayong magbulahan, di ba? So now, scripts, kabalbalan, and recycled stories, and ang puhunan nila, all in the hope of deceiving the public. Kasi umaasa itong sila Magno, itong pare na bobo, umaasa sila na maniniwala sa kanila ang taong bayan. Well, sorry to tell you, ikaw pare, kang bobo, kang pangit, kang si Shelo Magno ka, wala na kayong maaasahan sa taong bayan kasi ang taong bayan po, hindi na po maniniwala sa mga propaganda ninyo. Alam na ng taong bayan na si VP Sara ang nagsasabi ng totoo, hindi plastic. Tingnan nyo yung si BBM, ikot ng ikot sa kung saan yung mga nasalanta ng bagyo, halatang halata, siya pa yung namimigay doon sa food pack si BBM, halatang halata, scripted, pal. Si VP Sara hindi ka makakita na ganyan. Because a true leader only instruct kung anong gagawin. Pero siya ang utak kung paano niya palalaguin ang Pilipinas. Okay? Sabi pa dito, that plunder case, yung plunder case nila Magno, ang ibig sabihin ni Alvin and Tourism, VP Inday will deal with that accordingly. Just make sure you all are not bending the law. Correct. Si VP Sara po, lahat ng reklamo for transparency bilang Vice President na rumirespeto sa rule of law sa batas ng Pilipinas, haharapin ito lahat ni VP Sara. Hindi natatakot ang opisina ni VP Sara na harapin itong mga i-file na mga kaso. Hindi niya yan tatalikuran. Basta see to it lang na by the time na manghuhusga na sila yung mga korte, I hope hindi kagaya ni Remulla na ang alam, bending the law. Yan ang point ni Alvin and Tourism. Kasi mahirap di ba? Aakusahan nyo niya yung tao. Wala naman kayong
ebidensya na nagnakaw ng pera ang Vice President. Pero in order for you to win dito sa kaso na ito, ay i-bend din nyo ang law, that's unfair. Unfair yan. Di ba? Hindi na yan tama. So I hope naman na meron pa tayong judicial system na karespe-respeto at marunong magrespeto ng batas. Hindi natin i-bending-bending the law kagaya ng mga tulfo. Okay? Sabi pa dito, honestly, you cannot dim the light of a leader who carries the hope people desperately need. So, ibig sabihin dito ni Alvin, ay hindi mo pwedeng siraan ang presidente, no? Para masira ang pangalan niya sa mata ng Pilipino. Hindi yan pwede. Kasi, kung sira ka lang ng sira, yung mga naninira ni VP Sara, it will back to you. Example, itong ginawa nila Shelo Magno at itong pari na ito na bangag. Naninira sila kay VP Sara. Si VP Sara tahimik. Ang iisipin ng taong bayan, nagtrabaho lang ng maayos ang Vice Presidente, tapos kayo ang inatupag ninyo, kakasuhan nyo ang taong matino. So magagalit ngayon ang taong bayan dito sa pari na ito at nila Shelo Magno, itong grupo na ito. At the end, hindi kayo papaniwalaan. Ganun lang kasimple. Kasi po, desperado na po ang taong bayan na si VP Sara po ang maging presidente. Kasi ang nararamdaman ngayon ng taong bayan, worst po na presidente si BBM. Bagsak ang ekonomiya natin. Hindi nga kaya ni BBM tulungan yung mga taong nasalanta ng bagyo at nasalanta ng lindol. Puro lang siya pa-epal, pa-picture. Diba? Vice President. Pero mas nauna pa doon na namimigay ng food packs compare sa presidente. After the lindol, after the bagyo, saka pa kayo nagmi-meeting. Nakakahiya naman yan, sir. Diba? Tapos yung taong matino na on time, naka-ready na lahat yung tulong na naibibigay, yun pa yung sisiraan nila. Diba? So hindi nyo makakayang ang popularity ni VP Sara na ibagsak ninyo. Hindi nyo pwedeng gawin yan. Vice President Inday Sara Duterte never claimed she could do it alone. Paulit-ulit niyang sinabi na laban natin ito. Diba? Ganyan po ka-humble ang ating Vice President. Never niyang sasabihin, kagaya ni Bongbong Marcos, na aakuhin niya ang mga credit na siya ang magaling. Pero si VP Sara hindi. Si VP Sara ay kumukuha ng lakas ng loob through the taong bayan. Yun ang katotohanan. Kasi, ikaw, for example, ngayon, di ba, meron kang pamilya. Now, mahirap yung pamilya mo. Now, yung pamilya mo, yung members of your family, kung naniniwala sa iyo, mas lalong lalakas yung loob mo na maghanap buhay ka. Sa mga OFWs na nakikinig ngayon sa akin, you are working for your family. Kasi naniniwala ang pamilya ninyo sa lakas ng inyong loob. The strong leadership you have bilang an OFW is very big. Hero nga Ika nga, hero kayo ng inyong pamilya. As long as there is a family na naniniwala sa iyo, ay yun po ang nagbigay lakas ng mga OFWs na magtrabaho abroad. Yan ang totoo. Kagaya rin yan ni VP Sara. Kaya sabi nyo, bakit strong si VP Sara? Bakit malakas kahit babae siya? Mas malakas pa siya kay BBM. Si BBM, hindi man yun malakas. Bangag lang. Di ba? Because si VP Sara, alam niya na mahal siya ng taong bayan at naniniwala tayo sa kanya. Kaya mas lalo siyang lumalakas. Kumukuha siya ng lakas sa atin. She is inspired sa ating mga suporta. She is inspired sa ating mga suporta. Okay? So, she is the leader we need. Which is totoo naman Siya yung kailangan natin presidente. May common sense, matalino, at brave. Hindi natatakot. VP Sara is able. VP Sara is capable. At laging handa. Itong si VP Sara. And yes, she is on track to be the next president of the Republic of the Philippines. While her detractors look increasingly tired and desperate, which is si Bongbong Marcos pagod na, desperado na itong mga dilawan,
she only looks fresher and stronger by the day. 'Di ba? Napapansin niyo 'yon? Stress na yung mga mukha nila Shelo Magno, yung pare na bangag, si BBM sobrang stress, si Liza Marcos kumukunot na yung mukha, si Sandro Marcos umiitim na yung mata, si Martin Romualdez pumapayat na sa kanyang katabaan. 'Di ba? Kasi stress na sila dito kay BP Sara. Nasti-stress sila kasi mga gahaman kasi sa kapangyarihan, hindi nila matanggap-tanggap na may mas gusto pa ang taong bayan sa kanila. At isinusuka ang mga ugali na kagaya nila ng Marcos, Romualdez, isinusuka ng taong bayan kasi napaghalataan ng taong bayan na mga mukhang atat na atat sa kapangyarihan. Obvious naman eh. Obvious talaga. Sino ba namang leader na hindi atat na kahit kayong Bukana Bridge inaangkin? Hindi nga pinasalamatan yung dating presidente at ang funder na yung China, 'di ba? Funded by China 'yun, 'di ba? Kakaya si BBM.